Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Many months later. Wala kaming makita na kahit isang hollow block. Kulang ang kita ng gobyerno para pondohan ang mga programa para sa 2026. Ang solusyon, umutang na naman. Paano kayo makakalaban nito, madam? Kasi parang sa digmaan lang ito eh. If you are not complete with ammunition, how do you think you are able to survive the battle we call tourism? We have nothing but a plastic bullet, Senator. That's not good enough, Madam Secretary. Grabe. Eto na nga, no? Pag-usapan natin itong nag-trending na itong si Pastor Apollo Kibuloy, no? Na pa-extradition na raw. Nag-request na raw yung Amerika ng extradition dito kay Kibuloy. Mamaya, babasahin ko yung breaking news na yan patungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. Pangalawa nating pag-usapan ay itong sabi nila cryptic post raw ni Richard Gomez. Pero alam naman ng taong bayan na ang pinatutungkulan niya doon ay si Mayor Magalong. Kasi pumalag itong si Richard Gomez sa banat nitong si Mayor Magalong, na itong si Mayor Magalong ay mga kongresista po ang kanyang pinagbibintangan dito sa malaking korupsyon na nangyari ngayon sa flood control projects. Sa akin naman, tama naman si Magalong eh. Bakit ka masasaktan na Richard Gomez? Di ba? Bakit ka masasaktan? If you are not guilty of what you sa sinabi ni Mayor Magalong, bakit ka magagalit? Yun lang ang sa akin, ha? Akala ko yung una na itong si Richard Gomez ay maka-DDS ito. Ayun pala, hindi ko alam. Mamaya babasahin natin ang balita na yan. Ito, pangatlo nating pag-uusapan. Itong si Bongbong Marcos, kinain rin ang kanyang mga sinabi noon. Okay? Nung sinabi niya na 5,500 flood control projects, nandyan yan lahat, na overwhelm lang yung flood control. Pero ngayon, sa media, anong sinasabi niya? Wala akong nakita kahit hollow blocks. Yan kasi ang problema, Mr. President, na nag-una kang nagmamayabang. Di ba? Mamaya, pag-usapan natin yan patungkol dyan kay Bongbong Marcos sa sinabi niya. Eto, pag-usapan rin natin itong balak na naman ng administrasyong Marcos na uutang kasi kulang raw ang kita ng gobyerno, kaya ang solusyon nila, umutang na naman. My God! Wala namang katapusang utang ito. Mamaya pag-usapan natin yan, ha. At last but not the least, maganda po ang talakayan ni Senator Marcoleta at ang kanilang resource person na itong si Secretary Frasco dito sa tourism. Okay? Sa Department of Tourism, na nagtataka itong si Senator Marcoleta, bakit noon ang budget ng Department of Tourism ay 1 billion pesos at ngayon 100 million na lang ang kanyang budget. Kasi po, marami pong nagtatanong dito. Para sa akin, hindi talaga sapat ang 100 million. Ipopromote mo ang Pilipinas sa mahalagang 100 million? Kulang na kulang po yan. Remember na, imagine yung islands ng bansang Pilipinas, 7,107 yan. Tapos dito, 100 million. Oh, paano? Alam mo naman, sa 100 million na yan, may pasaswelduhan ka pa dyan na maraming tao. Buti na yung una, 100 billion. Yun pala. Alam naman natin, di ba, yung asawa nitong si Cristina Frasco. Di ba?
may conflict sila doon sa House of Representatives ng si Jude Frasco at ito si Martin Romualdez. So, yan ang sabi ni Marcoleta. Ano ba ito? Napupolitika na naman? Napupolitika talaga? Mamaya panoorin natin mahalaga po yung mapakinggan natin ang punto ni Marcoleta dito. Ayan, good job sa iyo, Senator Marcoleta. At talagang inexpose mo ang kapalastugan itong si Tambaluslos. Okay, so yun po ang mga pag-uusapan natin, mga maiinit na balita ngayon, no? Abang-abang kayo kasi lahat ipapakita ko at itatalakay natin ito. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Unahin muna natin itong kay Pastor Apollo Kibuloy. Nag-breaking news mga kanina, no? Nag-breaking news kanina. Ito lang naman yung balita patungkol sa kanya. At lakihan natin yan. Ang Amerika raw ay nag-request ng extradition kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay? Kinumpirma ni Philippine Ambassador to the United States, Babes Romualdez, na nagpadala ng extradition request ang United States sa Department of Justice o DOJ ng Pilipinas para sa nakadetining Kingdom of Jesus Christ leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Matatandaang nahaharap si Kibuloy sa ilang reklamo sa Amerika, kabilang ang child trafficking at money laundering. Pero sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulya na wala pa siyang kumpirmasyon sa ulat na ito. So hindi siya nagkomento. Alamin muna niya umano ang detalye ukol dito. Siyempre, hindi mo alam. Kasi ako may opinion. Pinutok nila itong issue na ito eh. Okay? Pinutok nila ito kasi sobrang lumabas ang baho dito sa flood control projects issue. Kaya sila ngayon, todo sila hanap kung saan nila pwedeng ililihis na naman ang taong bayan. Kasi wala eh. Hubad na hubad sa katotohanan ang kabalastugan ng ginawa ng administrasyong ito patungkol sa flood control projects. Bongbong Marcos was nagpabaya, negligence, ang DPWH, pinabayaan ang mga sobrang daming korupsyon dito sa flood control. Napahiya na sila dito, sirang-sira na talaga sila. In order for the Filipino people na ilihis na naman nila ang issue para makalimutan itong problema ng flood control at yung sobrang hiya na sila eh. Dito na naman sila, i-focus na naman nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya duda ako rito, kaya pati isong si Rimulya ay ikukumpirma pa niya kasi wala siyang alam dito eh. Hindi siguro niya alam ang script na naman. Scripted na naman. Paliwanag naman ng DOJ spokesperson ASEC Miko Clavano, isa pa itong si Clavano eh, hindi pwedeng ma-extradite ang isang tao sa Pilipinas habang may pending na criminal case sa korte dahil sa local jurisdiction. Kasi syempre, nakadetain yan ngayon. Ako, kung itong Pilipinas, kung ipadala na naman dito si Kibuloy doon sa Amerika, sasabihin ko na talaga, ang itong gobyernong ito, walang pakialam sa taong bayan. Wala na kayong pakialam.
dapat kung meron mang kasalanan si Kibuloy, ang gobyernong ito ang mag parusa kay Kibuloy, hindi yung ibang dayuhan. Dapat po, look at what you did to Duterte, President Duterte. Wala na kayong kayo masama na talagang loob ng taong bayan sa inyo. Except those mga umiiyak na mga dilawan, loyalista at itong mga dilawan, di ba? Kayo lang naman ang galit sa mga Duterte kasi talo yung manok nyo sa eleksyon di ba? Wala na kayo pero sabi dito, pero may kapangyarihan umano ang korte na aktuhan ang mga kaso with urgency. Alam ko naman yung Supreme Court natin o kung sino mang korte, matino yung korte natin dito. I don't think na papayag sila dito na dalhin si Kibuloy doon sa Amerika. Dito sa ako nga nagdududa nga ako kung totoo ba itong ang Amerika talaga ang nag-request ng extradition. Nagdududa nga ako dito Anyway, meron pa namang updates dito. Aabangan natin. Kasalukuyang nakadetain si Kibuloy dahil sa reklamong abuse at human trafficking sa bansa. Tumanggi naman ang Department of Foreign Affairs na magbigay ng pahayag sa issue. Siyempre, tatanggi yan kasi wala silang alam dito sa plano Yun ang aking own opinion. Ako, duda ko rito duda ko rito, may director talaga itong administrasyon na ito. Di ko lang, meron akong naisip, pero ayaw ko lang pangunahan. Pero, ang kanilang director, marunong mag-timing. Kasi alam nila na napahiya na sila dito sa flood control At wala silang magawa dito kasi si Bongbong Marcos rin ang gustong mangyari yan Di ba? Si Bongbong Marcos rin na gustong magpa-imbestiga kasi napahiya na siya Nagmamayabang na si Bongbong Marcos. Gusto niyang sino kaya ang nagpalabas nitong issue na ito para mapagtakpan na naman itong flood control na nagmamayabang kayo sa SONA. Pagkatapos niyong magmamayabang sa SONA, iniimbestigahan na ng Senado itong mga kawatan sa gobyerno. Kayon, ililihis niyo na naman kay Kibuloy. Nananahimik yung tao sa kulungan. Si Kibuloy na naman ang itatakip ninyo. Walang hiya talaga. Ay nako, puro na lang kayo ganyan. Kaya isinusuka na kayo ng taong bayan Heto, panoorin rin natin. Ito. Ayan. Ito raw yung cryptic post ni Richard Gomez na ang pinatutungkulan dito ay si Mayor Magalong. Kasi si Mayor Magalong ang nag-expose sa mga kabalastugan ng ginagawa ng ilan sa mga kongresista. Binabatikos pa nga nila itong si Magalong na nagpapaano lang yan anong tawag doon? Itong mga loyalista na nagsasabi na nagpapaano lang yan si Magalong nagpapabango lang yan kasi tatakbo yan, tatakbo. Utot nyo. Na-expose na kayo, rarason pa kayo. Alam niyo sa totoo lang, si Mayor Magalong, hindi yan mag-e-expose ng pangalan. Nire-reserve lang yan niya. Kasi kung sasabihin niya yung mga tao na involved dito, syempre baka paghanda sila. Di ba? So, wait ka lang. Wait ka lang. Itong mga loyalista mas kakampihan pa yung mga gumagawa ng mga kabalastugan ng congressman. Mas kakampihan pa nila yun. Compare itong si Magalong na matino na nag-expose dito sa ninanakaw na pera natin. Di ba? Heto. Tingnan nyo. Ewan ko lang kung kayo nang humusga ni Richard Gomez. Why is this city mayor making so much noise? Si Mayor Magalong di umano ang pinatutungkulan dito, sabi ng iba. Yun ang analysis ng iba.
it doesn't surprise me anymore that this so-called clean mayor is throwing accusations of corruption at us, congressman. So meaning, nagmamalinis raw itong si Mayor Magalong. Parang sarcastic itong ginawa ni Richard Gomez na malinis. Ikaw na malinis na mayor ka. E di syempre, confident yan si Mayor Magalong kasi malinis siya. Oh, sige. Hinahamon kita, Richard Gomez, kalkalin mo rin ang baho nitong si Mayor Magalong para magkaalaman na. Di ba? If you think na hindi malinis itong si Mayor Magalong, kalkalin nyo rin ang kasalanan ni Mayor Magalong. Oh, para magkaalaman na kayo. Ako, wala akong kinakampihan dito ni Magalong. Pero ako, mas pabor ako sa ginawa ni Magalong kasi pera natin ng taong bayan yan eh, na i-expose. Di ba? Corruption has become the easiest issue to ride on nowadays. Alam nga naman. Paano hindi sasakay ang tao dyan, Richard Gomez? Billions of pesos yung nawala. Kung yan, buti sa'yo, mayaman ka, Richard Gomez eh. Paano yung mga pobre nating mga kababayan na namamatay lang sila sa sakit nila kasi wala silang pambayad sa ospital? Di ba? Yung zero billing ni Marcos, utot nyo. Utot nyo, maniniwala kayo dyan. But let's be honest. I don't think this is all about corruption. Anong hindi corruption? Harap-harapan na nga. Nakita na nga yung mga video. Saang lupalop na mundo ka ba? Taga saang planeta ka ba, Richard Gomez? Na hindi ito corruption. Tanga ka rin eh. Di ba? If this is about his own congressman who happens to bring in more projects for his district that he can for his city, don't include all of us. Alam mo, Richard Gomez, wala ka namang dapat magalit. Di ko nga maintindihan bakit nagalit ka eh. Na hindi man ikaw ang pinatamaan ni Mayor Magalong. Di ba? Kung hindi ka nga guilty, sabi nga ni Mayor Magalong eh, marami pa namang mga matitino dyan. Oh, bakit ka nag-react? Bakit ka nag-react? Richard Gomez, bakit ka nag-react? Nagtatanong lang kami, bakit ka nag-react? Kung wala kang kasalanan, huwag kang mag-react. Para yun sa mga kawatan na mga kontraktor. Mga kontraktor. Para yun, kung bakit ka magalit, di ba? If you have a problem with your congressman, face him. Don't drag all of us into your fight. Don't discredit every congressman just to make yourself look good. Hindi naman diniscredit. In-expose lang talaga ang wrong practices ng nakasanayan na itong gobyerno na ito. Hindi man niya in-expose, hindi man lahat niya, hindi man nilalahat ni Magalong yun. Alam mo, hanga naman ako dito kay Richard Gomez sa mga ginagawa niya noon, di ba? Pero itong post na ito, hindi ko pabor sa kanya dito. You talk non-stop about corruption in Congress. Why? Because it's an easy headline? Well, Richard Gomez, gusto naming marinig kasi ng taong bayan. Kaya si Magalong, siya lang ang may yagballs na magsabi niyan. Hindi siya takot. Hindi kagaya ng ibang mga mayor dyan, tiklop lang ang bibig kahit alam nila na may corruption. Kahit nga si Jinggoy Estrada, sinabi yan eh. Di ba? Na alam yan ng mga mayor. Ikaw, Richard Gomez, bakit ka magagalit? Dahil congressman ka? Kung malinis ka, Richard Gomez, huwag kang mag-react dito. Di ba? Freedom of expression. Ano yan? Di ba? Sabi pa dito, meanwhile, your own city is drowning in problems. Ito na. Ito yung problema ng mga Pilipino eh. Batuhan ng putik. Meanwhile, your own city is drowning in problems. So, ikaw, wag kang makialam, Richard Gomez. Kasi hindi naman nakialam si Magalong sa lugar mo eh. Di ba? Ikaw yung nakialam.
Meanwhile, your city is drowning in problems. The air quality is getting worse. There's not enough public transport, blah, blah, blah. Binabato niya ngayon na wag mo kami pakialaman. Pakialaman mo yung problema nyo. Alam mo yun, itong binabanggit ni Richard Gomez na mga problema sa Baguio. Lahat naman siguro ng mga lugar may problema. You don't need to enumerate that, Richard Gomez. Di ba? Sabi niya, mahiya ka naman. Anong mahiya? Kayo yung mahiya. Yung mga, pinagtatanggol mo pa yung mga korap, di ba? Ikaw yung mahiya. Sa akin lang ba dito ba? Magtrabaho ka, Richard Gomez. Yan kasi ang hirap kapag artista eh. Kulang sa, dito. Magaling lang kayo sa arte eh. Yan talaga. Ay, hindi ko nilalahat ha. Hindi ko nilalahat ng mga artista na sa politika. Kasi marami namang mga artista na magaling rin. Di ba? Na meron lang common sense. Pero itong si Richard Gomez, di ko nga alam kung napasukan siguro ng bakukang itong ulo nito. Hindi. Nung una, akala ko nga, fake news ito eh. Kasi alam nyo naman sa mga social medias, ang dami ngayong mga nagpo-post ng mga ganito na akala mo na sila yung nagsabi pero hindi pala, inedit lang. Kagaya nung kay Ann Cortez, di ba? Na parang tinitira ni Ann Cortez si Vice Ganda pero yun pala, hindi yun post ni Ann Cortez, fake yun. Inedit siguro yun, di ba? So ito, hindi ko na windang na lang ako ng binalita ito ng mga mainstream media. Sabi ko, totoo pala. Hindi pala fake news ito. Si Richard Gomez pala, nag-inarte na naman. Nako. Heto, panoorin nyo itong si Bongbong Marcos. Sabi niya noon, no? Sabi niya noon na anong tawag dito? Ayan, lakihan natin para makita nyo. Sabi niya noon na merong 5,500 flood control projects. Bumaha pa rin. Sabi niya, na-overwhelm kasi ngayon, anong sabi niya? Wala akong nakita kahit hollow blocks. Kasi ang daming ghost projects. Siguro, yung 5,500 flood control projects mo, ang totoo niyan, 100 lang. Yung 5,400, mga ghost yan lahat. Tama nga naman. Natapos pala yung 5,500 flood control project, pero ghost yung iba. Ghost. Grabe naman. Sabi ba nga ng iba, Don Mar, natapos ba ni Bongbong Marcos yung 5,500 flood control projects? Kailangan mo lang talaga ng third eye. Kasi ghost makita mo yung ghost. May flood control doon, no? Ito, panoorin natin si magaling ninyong presidente. Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Many months later. Minimal letter. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Ghost project. Lahat ng project to ghost project. Di ba? Imagine siya. Nandyan yung 5,500 flood control projects na overwhelm lang. Many months later, wala kaming nakita kahit hollow blocks lang. Yan, ito. Ito yung presidente mong ipinagmayabang. Utot mo. Ito yung presidente yung pinagmamayabang nyo. Mga loyalista. Mga kaibigan ko diyang loyalista. Boo! Tingnan nyo yung kalokohan nitong taon to. Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Many Unoverwhelmed. months later. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, Ghost. project. Di ba? Ang hirap kasi sa'yo, mahilig ka kasing magmamayabang
sa SONA mo, yabang ka ng yabang sa 5,500. Finak-check ka ng bagyo, bumaha. Pinagsasabi mo pa na nabangga ng barko. Sabi mo pa na overwhelm kasi new normal na tayo kasi may global warming. Pinagbibintangan mo pa yung global warming. Anong sinabi mo ngayon? Ghost project. Wala kang nakita kahit hollow blocks lang. Diba? Kinain mo rin ang sinabi mo. Napahiya ka. Kaya sobrang dismayado kami, no? At ang taong bayan ay medyo talagang nagsisisi bakit ikaw yung binoto namin. Wala ka na talaga, Bongbong Marcos. Yung mga loyalista na kaibigan ko, utot niyo. Ito yung presidente nyo, kakahiya kayo. Ito, panoorin natin itong uutang na naman ang administrasyong Marcos dahil kulang raw ang kita ng gobyernong ito. Tingnan nyo. Kasi po, nangunguna kasi yung korupsyon. Kaya kulang ang kita ng gobyerno. Uutang na naman para may makorap na naman. Ha? Hindi, I'm not referring to Bongbong Marcos because I know him na he is trying so hard na mapakita niya na magaling siyang presidente. Hindi naman yan magkukurakot si Bongbong kasi marami na yung pera. Pero hindi lang siya marunong talaga, no? Wala, hindi niya nabantayan yung mga corrupt niya na mga congressman diyang mga kaibigan niya. Ito, panoorin natin ito yung balita na sobra pong nakakadismaya itong gobyernong ito. Wait muna ha. Ano ba to? Ayan. Lakihan natin kasi para naman gumana naman kayo, di ba? Ayan. Play. Kulang ang kita ng gobyerno para pondohan ang mga programa para sa 2026. Ang solusyon, umutang na naman. Magkano na ba ang utang natin? Alamin sa agenda report ni Sujin Kim. Balak na namang umutang ng pamahalaan. Nakaambang umutang ang Pilipinas ng halos 2.7 trillion pesos para mapunan ang fiscal deficit na 1.6 trillion pesos para sa budget sa susunod na taon. Because kulang ang ating revenues para matugunan yung nasa budget natin. Again, yung utang na yan will make sure na makakarating, sustainable, at makakarating doon sa mga programang mataas ang productivity. Ayon sa report, karamihan ay uutangin mula sa domestic firms, habang mahigit 20% ay sa foreign firms. Tinatayang 30% ng kabuoang budget sa 2026 ay mapupunta sa pagbabayad ng utang ng gobyerno. Mahigit 1 trillion pesos ang pantusto sa principal payment at halos 950 billion pesos naman para sa mga interest payment. Oo, kaya yan mukhang malaki dahil compounded yan. Binabayaran natin yung mga nakaraang taon. Dahil dito, inaasahang lalaki pa ang national debt at posibleng umabot sa mahigit 19 trillion pesos sa pagpasok ng 2026. Pero giit ng DBM, ang incremental increase ng pag-utang ay nasa single digit na lamang ngayon. Kumpiyansa rin sila sa debt to GDP ratio ng bansa. Ayon kay Pangandaman, hanggat lumalakas ang ekonomiya, kayang bayaran ng bansa ang mga utang nito. Para sa agenda, uutang sila kasi kaya rin naman ng babayaran yung utang. Ano sa totoo lang, kawawa ang next president natin. Yun lang ang masasabi ko dito. Kasi po, sa tingin ko uutang na naman sila. Kasi palpak yung paggasta nila sa nakaraan. Di ba, yung nakaraang taon, umutang rin tayo. Ngayon, uutang na naman sila. Ito, ordinaryong utang lang na trillion ang utangin nito. Wala pa namang binigay na numbers, pero duda ko rito, trillions of pesos na naman ang uutangin. Imagine that one. Tapos,
masasayang lang ang bilyones na pera dahil palpak na naman ang flood control. Yung flood control na yan, isa yan sa mga masasabi nating pinakamalaking palpak na utang natin yan. Kasi yung inutang natin yung pera na yan, napupunta lang ang pera na yan sa mga congressman na mga hindi lahat ng congressman ha, yung mga gumagawa lang ng korupsyon na mga kongresista. Mga contractors siguro sila yung napapahamak. Pero sila nagnegosyo lang yung mga contractors na yan eh. Wala man silang yung mga contractors na yan. Wala naman silang kasalanan siguro kung sasabihin na ito naman talaga yung talent fee namin, ganito kalaki. Pero they are part of the corruption because sila yung nagbibigay ng pera dito sa mga congressman. May bagman yan eh. Bibigay yan sa bagman, sa kongresista. Di ba? Kita nyo yung palabas na bagman, the bagman, doon, nalalaman ko lahat doon. So, ayan, uutang na naman sila kasi pumalpak eh. So, next time, DPWH, kung sino man ang hahawak ng DPWH, kasi nakakasiguro ako, itong head ng DPWH ngayon, siguro magre-resign ito. O kung hindi man mag-resign, papalitan ito. Kasi pumalpak ka eh. Di ba? Kailan pa ba tayo matuto? Napabayaan na po tayo sa ibang mga countries. Sobrang laki. Ito, panoorin natin itong napupolitika itong Department of Tourism. Importante pa naman ang Department of Tourism to promote foreign investors dito sa Pilipinas. Tapos ang budget lang is 100 million. Dati 1 billion yan eh. Ngayon 100 million na lang. So parang itong si Senator Marcoleta ay tinutulungan itong si Cristina Frasco. Alam mo, Cristina Frasco, umalis ka na dyan sa pagiging Department of Tourism eh. Kasi ang nakilala ka namin, matino ka, Cristina Frasco. Alam kong ka lang, nababash ka lang dahil nasa administrasyon ka eh. Ang kapalpakan ng administrasyon ay nadadamay ka. Yan na totoo eh. Yung dati na ikaw ay tumulong pa kay Vice President Sara, ang galing ng pangalan mo, mabango yung pangalan mo. Nung nakakapit toko ka na ngayon dito sa administrasyon na ito, nasisira ka lang. Sa totoo lang. Sino ba namang hindi ikaw masisira ka ikaw yung i-blame ng tao ano pang ginawa ng Department of Tourism na hindi mo naman na-promote ng maayos ang Pilipinas. Paano niya ma-promote yan? 100 million lang yung binigay. Ikaw yung i-blame yan sa'yo. I-blame yan sa'yo kasi gusto nilang palitan ka na. Umalis ka na lang dyan. Ito tinulungan ito ni Senator Marcoleta itong si Cristina Frasco. Panoorin po natin. Okay. Ayan. Wait muna. Play. 50 something. Na-politika lamang ito, alam ko naman eh. Dahil sa... But the chief casualty is the Filipino people. If you are unable to promote the tourism sector, mawawalan po ang Pilipino. Dapat hindi pinipolitika ito eh. Anong problema eh? Kasi ako, na-feel ko mismo ang politika doon eh. Kahit wala kang kasalanan, pinagtatanggol mo lang ang tama. Katulad nyo, politika ang nangyari. Yan. So, mamaya. From 1 billion in 2018, 2019, pagkatapos, pinakamataas nyo, 2023,
1.2 billion. Pagkatapos biglang bumagsak sa 200 million. Then 100 million in 2025. Grabe. Bumaba talaga. Fortunately, sa NEP, nakikita namin parang itataas nila sa 450 something million. Paano kayo makakalaban nito, madam? Kasi parang sa digmaan lang ito eh. If you are not complete with ammunition, how do you think you are able to survive the battle we call tourism? We have nothing but a plastic bullet, Senator, That's not good enough, Madam Secretary. which is why it is also of grave concern to us that Nagtataka lang kasi budget ako, has been reduced. kasi 2025, wala pa ba si former Congresswoman Migs sa'yo noong 2025? Wala pa, ano? Siya na ba noong 2025? Ngayon? Congresswoman Migs po, can I clarify po, sino po si Congresswoman Migs? Hindi. Kapagalan niya ba to? Kapatid. Kapatid. Ilo. Ikaw ba yun? Sorry kasi parang Nagkamali kamukha si mo Marcoleta. Akala niya si Big Subi. Kasi kasama ko colleague ko siya. Medyo malabo ang Nograles. mata ko, malayo pa siya. So kala ko kasi nandit siya, kasama niyo siya ngayon. I meant to ask you sana, you could have utilized her kung siya si Migs, no? To charm the Speaker of the House of Representatives. Kilala mo siya, ma'am, di ba? Hi, Sen, Mr. Chair. Yes. No, ako si Marga Nograles. I'm the Chief Operating Officer of the Tourism. Kayo po yung butihing wife ng aking kaibigan, Caro Nograles. Kayo din po yung nagbigay sa akin ng magandang polo na dalawa. Yes, Sen. Pasensya na po, napagkamalan ko kayo po si Congresswoman Migs. Pero kahit na ganoon, kasi si Kong Carlo tsaka si Congresswoman Migs, magkakamag-anak naman kayo. Bakit hindi nagamit ni Secretary para i-charm si Speaker Martin Romualdez? Para sana itong hindi naman 100 million. Ang layo naman ito, it's less than 10% of your original appropriation para sa promotion. Promotion pa naman ito eh. Paano nyo namang ipopromote naman ang industry? Wala bang explanation from 1.2 billion, ginawan 200, pagkatapos 100 million? What was the explanation, madam? Kasi pwedeng i-reverse ni chairman ito eh. Pwede niyang ibalik sa 1.2 billion eh. Mr. Chair, ano? As long as you are able to justify. Mr. Chair and Senator Marcoleta, first of all, I think what has become abundantly clear to us in the department is that the power of the purse lies entirely with Congress, and therefore the exercise of their discretion is beyond our control. Notwithstanding that, when I learned of the slashing of the budget, I did make my appeals and sought to have interventions and Nag-a-appeal siya kasi syempre naman sinong hindi magrereklamo na from 1 billion naging 100 million yung budget. Nag-appeal siya. Alam nyo ba bakit niliitan nila ang budget? Doon ako dito, this is my own opinion. Ang asawa nito, si Jude Frasco. Alam natin ang issue ni Jude Frasco with Martin Romualdez. Di ba? Merong mga statements itong si Jude Frasco, ang asawa niya, na hindi siya sang-ayon sa liderato nitong si Martin Romualdez. Tingnan nyo gaano sila kakapal ng mukha. Hindi lang marunong magtrabaho lang ng matino ba? Dahil napupolitika, wala na. Yan ang aking unang initial analysis dyan. Kaya niliitan ang budget niya. Kung hindi ka hahalik sa puwet ko, liitan ko yung budget mo. Ganyan niya. Yan ang
Yan ang practice ng House of Representatives. Kaya nga si Kong Polong, di ba, kung maalala natin, mag-walk out yan sa mga ganitong bagay. Kasi sabi ni Kong Polong, I will not kiss your ass. Your ass is there. Wala akong pakialam kung hindi nyo bigyan ako ng budget sa akin, kung ano yung tama ang sa akin. Di ba? Presentations with the leadership in order to plead that the budget not be slashed in the manner that it was. But at the end of the day, we can only ask, and it is for them to deny. And clearly, exercising this power of the purse, the budget has fallen victim to that. I wish to clarify that it is also not Sorry a matter. to interfere. Doon po sa punto, no, I would just like to ask. The budget, yung pong pinapoint out ni Senator Marcoleta, 2025 secretaries, 100 million. That's But correct. the NEP of this was about 500 million. So it was That is slashed correct. after the sa GAA, it became 100 from a NEP of 500 million. That is correct, Mr. Okay. Chair. Please continue. Pero, Mr. Chair, alam mo, chief casualty is the Filipino people. Correct. If you are unable to promote the tourism sector, mawawalan po ang Pilipino. Dapat hindi pinipolitika ito eh. Anong problema eh? Kasi ako, na-feel ko mismo ang politika doon eh. Kahit wala kang kasalanan, pinagtatanggol mo lang ang tama. Katulad nyo, politika ang nangyari. How else will you be able to explain this? 100 million from 1.2 billion. Alam naman nila kung anong epekto nito eh. You will not be able to pursue anything good here. Correct. Promotion po ito eh. Nakikipaglaban po tayo. Ang gaganda po nung tourism packages ng ating, wag na tayong lumayo sa malalayo pa, like Dubai or what. Dito lang sa Malaysia, sa Thailand, sa Vietnam, kung wala po tayong sapat na perang gagamitin para lumaban tayo, you're merely spinning wheels. So, Mr. Chair, kasi siguro nasa balikat mo ngayon na ibalik natin ito. Siguro. Kung gusto po ninyo. Salamat po, Mr. Chair. Tulungan siya ni Marcoleta. Ibalik yung 1 billion na naman na ano, di ba? Thank you, Senator Marcoleta. I guess you hit the nail right on the head. Mukhang yun na nga rin ng ta-point out talaga natin sa umagang ito. So, yun po ha. Magaling ito si Marcoleta na naniniwala personally itong si Senator Marcoleta na napupolitika itong si Cristina Frasco. Dinamay pa itong si Cristina Frasco. Ito ha, analysis ko lang. Ito siguro ang posibleng dahilan na lumiit ang budget ni Cristina Frasco sa Department of Tourism. Kasi po, yung asawa niya na si Jude Frasco ay may kaunting conflict dyan sa House of Representatives. Alam naman natin. Diba? Yun lang. I can be wrong with this analysis. I can be correct with this analysis. But freedom of expression, yun ang analysis ko dito. Napupolitika. Same as the paniniwala ni Senator Marcoleta. Okay? So, yun lang po ang ating talakayan ngayon. Libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin. Ano ba sa tingin ninyo? Tama pa ba ang ginagawa ng Administrasyong Marcos? Ilatag nyo ang inyong argumento. Usap-usap tayo sa comment section. Okay? Don't forget guys na i-like at saka i-share itong ating video. Okay? Para naman kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. And guys, sa mga ngayon lang nanood sa aking vlog, okay? Kung first time mo dito sa vlog ko, i-consider na i-subscribe nyo ito. Kasi libre lang ang subscription sa YouTube. Walang bayad yan, okay? And yes, see you in my next video.
Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po ang Pilipinas, no? And God save the Philippines. Bye-bye.